Kumusta kayong lahat? Ito si Kuya Paul ng Grow in Christ. So ngayon, ang pag-aaralan natin ngayon or ang topic natin is 5 signs in finding God's will. Okay? 5 mga signs para malaman natin or ma-confirm natin kung ito bang bagay na pinapanalangin mo ay kalooban ng Panginoon. Okay? So marahil kaya ka siguro nandito dahil natatakot kang magkamali sa desisyon mo, no? O isa kang Kristiyano na sa sobrang pagmamahal mo sa Panginoon at sa sobrang submissive mo sa Panginoon, gusto mo palagi masunod yung kanyang kalooban. So, kung isa kang ganong Kristiyano, praise God, at napi-please mo ang ating Panginoon. So, alam nyo mga kapatid, madaling mag-decide kung ang desisyon na gagawin mo ay ano bang kakainin mo, saan ka mamamasyal, ano ang susuotin mo. Kung ganyan ang mga desisyon, binibigyan naman tayo ng Panginoon ng free will. Yung mga bagay na kung ano yung gusto mong gawin, sige anak, gawin mo lang yan. Pero, don't get me wrong, so maganda pa rin nananalangin tayo kahit sa mga maliliit na bagay. Pero kung yung mga ganyan mga bagay, binibigyan tayo ng kalayaan ng Panginoon. Pero kapag dumating tayo sa pagkakataon na katulad ng sa ikaw ba ay mag-aasawa na, anong kurso ang kukunin mo? Hihiwalayan mo ba yung asawa mo? Yung mga ganyang mga desisyon na talagang may kinalaman sa magiging future mo. Okay? O may kinalaman ng iyong family. O yung mga desisyon na mga major decisions sa buhay. So I suggest basahin po natin yung Acts chapter 16 at ito pinag-aaralan po natin. Pag-aaralan natin ngayon ay nakuha doon sa chapter na yun. Okay? So, start na po tayo. So, number 1 is scripture. Okay? So, alam nyo ang ating relationship sa Panginoon. Nag-grow yan dahil mayroong two-way relationship. Two-way communication with our Lord. Okay? So, number 1 is through prayer. So, syempre, lahat ng gusto natin sabihin sa Panginoon, yung mga praises natin, yung paghingi natin ng tawad, at yung ating mga supplication, yung mga bagay na gusto natin hingin sa Panginoon. Ito ay nakukuha natin through the scriptures. Ang ating Panginoon ay sumasagot sa scripture. Okay? So, syempre, hindi lang sa scripture. So, sa mga circumstances, pero sa ibang mga experiences natin. Pero, unang-una, sa scripture muna sumasagot ang ating Panginoon. Ito, based on my own personal experience, So, meron akong LPG business. Itong business na to, tumagal siya ng almost 6 years. Talaga naman napakahirap patakbuhin itong negosyo na to. At, pero biyaya ng Panginoon, ginagamit ito ng Lord para masustain yung aming mga pangangailangan sa araw-araw. Dumating yung time na itong aking business ay nakaka-apekto na sa aking kalusugan, sa aking family, yung time ko sa kanila, at pati yung sa ministry. Yan, minsan kahit nasa church ako, may mga nag-text, na-divert yung isip ko doon. Though, hindi na-closed ako pag Sunday, pero yung isip ko hindi na makapag-focus. Ayan, so maraming dahilan, hindi lang yun. So, nag-pray na ako sa Panginoon, Lord, kalooban niyo pa po ba itong business na to? Kasi parang nawawala na ako ng kapayapaan. So, ngayon, habang nag-pray ako, one time may nag-testimony sa church. So, nung may nag-testimony sa church, meron siyang kinote na verse. So, ang verse na yon is from Isaiah chapter 41 verse 10. Sabi doon, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God, and I will help you. I will uphold you with my righteous hand. Alam nyo, sa totoo lang, nung nagpipray na ako na dapat ko pa bang ituloy yung business o hindi. Nandun kasi yung fear sa akin na yung business na to, nakakatulong to malaking tulong to sa amin sa aming pang-araw-araw na buhay. Tapos, pag sinunod ko ang Panginoon, mawawala sa akin yung business na to. Yung mababawasan yung aming source of income. Pero, kailangan ko sumunod sa Panginoon. Okay? So, alam mo yun, the moment na narinig ko yung verse na do not fear,
Okay, do not fear, I am with you. Do not be dismayed. Huwag ka madismaya. So doon na sinagot ng Panginoon yung aking prayer. Okay, binigyan niya ako ng confirmation na, anak, sumunod ka sa akin. Huwag kang matakot. Ako ang bahala sa iyo. Okay? So yun, meron na akong hint. Okay? Pero alam niyo, hindi ka agad ako nag-desisyon. Dahil mahirap na kasi minsan may mga bagay tayo na gustong nating mangyari at naghahanap tayo ng Bible verse para magtugma siya doon sa gustuhan natin. Okay? So, mali po yun. So, Bible verse, and then, pag nakuha na natin yung scripture na yun, kinurot tayo ng Panginoon doon sa scripture na yun, tayo ang mag-a-adjust sa kalooban ng Panginoon, sa kagustuhan ng Panginoon. Hindi yung scripture ang mag-a-adjust sa kagustuhan natin. Okay? Number 2 is godly people. When we say godly people, ito yung mga tao, mga Kristiyano na matured. Okay, katulad ng ating mga pastor, mga elders, ayan yung mga, alam natin na itong tao na to, hindi ka bibigyan ng advice ng naayon sa sarili niya lang opinion. Okay? Nagbibigay siya ng advice ng naayon sa prinsipyo ng Bible. Okay? Yan. So ito, nagtanong na ako sa pastor, nagtanong ako sa mga leaders ng church, and humingi ako ng advice. Alam nyo, kapag malalaman nyo kung ano ang kalooban ng Panginoon, kapag itong mga kinakausap mo ng mga tao, parang iisa lang sila ng sinasabi. Karamihan sa mga sinasabi nila, kapatid, kung ako kung sa akin lang, itigil mo na yan. Kasi, marami pa namang ibang negosyo na pwedeng, total naman, meron ka ng isang negosyong nasimulan, okay? So, alam nyo, halos pare-pare sila ng sinasabi. So, ngayon, ito na, medyo nabubuo na sa akin yung nakukonfirm na sa akin yung sinasabi ng Panginoon na do not fear, for I am with you, sa Isaiah. Punta tayo ngayon sa number 3, ang providential circumstances. Ang providential circumstances, ito yung mga bagay na nangyayari sa pang-araw-araw mong buhay na ginagamit ang Panginoon para sabihin sa atin, anak, itigil mo na yan. Hindi yan ang kalooban sa'yo. Parang itong sa yung sa aking business, ituloy ko lang ako ay nananalangin na baka sakali na itutuloy ko pa, baka hindi yun ang kalooban ng Panginoon na mag-stop ako. So, umatin ako ng mga orientation, umatin ako ng summit. So, doon, sinasabi doon na napaka-complicated ng pag-renew ng business permit dito sa LPG business. At hindi lang yun, sobrang magastos. Kung tutuusin, kakayanin pa. Kaso nga lang, kailangan kong mangutang. Okay? So, doon pala parang hindi na ako palagay. So, ngayon, hindi naman ako dahil sa hindi ako nag-decide dahil mahirap. Hindi ako nag-decide na to stop na dahil magasto. Ang pinaka-reason ko kung bakit hindi na ako nagtuloy, dahil alam ko na sa umpisa pa lang na hindi na gusto ni Lord na magpatuloy. Okay? Ayan. So, punta ngayon tayo sa number 4. Ang number 4 is practice of faith. Ayan. So, dun sa 1, 2, 3, dapat dun pa lang na-confirm mo na kung ano ang gusto ng Panginoon para sa iyo, kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kaya, kapag ikaw sumunod ka sa kalooban ng Panginoon, ito makinig kayo maigi kapag tayo susunod sa kalooban ng Panginoon, it will always require faith o pananampalataya. Dahil kapag tayo kasi sumusunod sa Panginoon o ang kalooban ng Panginoon, madalas hindi natin gusto, hindi tayo komportable o parang nakakatakot. Pero kapag tayo sumunod sa Panginoon, in spite of many worries and fears, sinunod pa rin natin ang Panginoon. Makikita mo, hindi. Kahit na ganito ang maaaring mangyari sa isip ko, susundin ko pa rin ang Panginoon. Dahil love ko siya. Dahil may tiwala ako sa Panginoon. At doon nag-grow ang
Kristiyano sa kaka-practice ng pananampalataya sa ating Panginoon. At doon na tayo pupunta sa number 5. Number 5 is peace. Okay, so after na nating ma-confirm ang kalooban ng Panginoon at ikaw ay sumunod na, kapatid, maniwala ka. Yung mga kinakatakutan mo madalas hindi nangyayari. Pero kung sakaling mangyari man yung kinakatakutan, ang Diyos ang magbibigay ng kapayapaan sa iyo. Alam mo kung paano? Papakita ng Panginoon sa iyo kung gaano kaliit yung kinakatakutan mo at kung gaano siyang makapangyarihan. Ipapakita niya sa iyo na kung gaano kanyang kamahal. At papakita niya rin sa iyo na ipararamdam niya sa iyo na, anak, kahit anong mangyari, hindi kita iiwanan diyan sa problema niya. Dahil sinunod mo ako, relax ka lang. Ako ang bahala sa iyo. Ayan. So, itong 5 signs na to, itong 5 ways na to, para ma-confirm natin ang kalooban ng Panginoon. Kung susundin natin ito palagi, makikita ninyo kung gaano kabuti ang Panginoon. Salamat sa inyong pakikinig. Muli, ito si Kuya Paul ng Grow in Christ. God bless!